Scorpio, ito na yung mid-December reading mo. So, check natin ano ba yung mga possibilities, messages na dapat mong malaman. Thank you, Scorpio, kung napadpad ka rito sa page or channel ko. At kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Siyempre, kung bago ka, don't forget to subscribe or follow. Kuha muna tayo ng cards. Ito yung gamit ko, Good Karma Tarot. Tingnan natin muna yung overall energies. General energies mo. So, meron ka ritong Devil card. Meron ka rin naman Justice card. Ten of Swords. Queen of Coins. So, Scorpio, nakikita ko na may ending for you. Pero good news ito, Scorpio, kasi ang napifeel ko rito is matatapos na kung ano man itong pinagdadaanan mo. Oo, kaya kung ikaw ay matagal nang nahihirapan dyan sa situation mo, finally, ito na yung ending ng mga paghihirap mo with the Ten of Swords. Oh, specific ito sa sa pera kung nagkaroon ka ng problem sa financial, sa kabuhayan, kung nag-i-struggle ka or nag-i-struggle yung family nyo. Nakikita ko with the Queen of Coins is magi-improve na yung financial flow. Ngayon, yun yung magiging makakatulong is itong ending. Sabi ko nga, 'di ba, matatapos na yung period na mahirap. Tsaka yung iba, kung nag-i-expect kayo ng justice card ito. Specific yung iba, kung may mga legal something kayo pinagdadaanan, pwedeng yung decision is magiging fair para sa'yo. So, malaking bagay yun. Siyempre, kung may mga court something kayo pinagdadaanan, di ba? Ito yung card na hindi kargabyado, naman yung kalalabasan na outcome or decision, kung decision man yan. By the way, itong Justice card is also related sa mga major decision na gagawin mo. Or kung meron man pagdadaanan, talagang kailangan yung legal, dadaan sa legal na proseso. Hindi pwedeng hindi pwedeng shortcut lang, hindi pwedeng yung basta dadaan sa legal process. So siguro kakailanganin mo yung mga legal documents, no? Dadaan siya sa legal process eh. So yan, yung iba sa inyo, kung dumadaan kayo sa divorce, sa annulment, or any legal process, pwedeng ito yun. Pero sabi ko nga, magiging favorable naman or magiging fair yung pinaka-result or outcome dito sa Justice card. And meron something talaga dito na you rightfully deserve. Justice card yun eh. Kaya sa tingin ko, pwedeng iba sa inyo, good karma pa nga ito eh. Oo, kasi kung ano naman yung itinanim mo, yun na may aanihin mo. So sa tingin ko, nararapat lang kung ano man itong makukuha mo dito sa Justice card na to. Anihin mo yan kasi deserve mo yan. Or yan talaga yung, nararapat para sa'yo na matanggap mo. Or
Or sometimes itong card na to kasi pwedeng may kinalaman doon sa parang tinitimbang mo yung mga options mo. Pwede yun, mga matters na ganun, pinag-iisipan mo ng mabuti. Okay? Or itong justice kasi minsan may kinalaman din sa balance yan eh. So sa tingin ko, kung hindi nga balance lately, hirap ka pagdating sa financial, sa tingin ko yun yung something na mababalik sa alignment eh. Meron something dito na may parang mailalagay sa tama. Maitutuwid, mailalagay sa tama. Kaya nga sinasabi ko na ito'y dadaan sa tamang proseso or legal na proseso eh. Now with the devil card, expect mo na may mga ewan ko, marami kasing pwedeng ibig sabihin itong devil card, no? Pwedeng ito yung mga temptation sa paligid mo. Temptations maraming form. Pwedeng tao yung temptation, pwede namang hindi. Pwedeng ito yung mga masamang habits mo na nagti-take over. Anything na nagti-take over sa'yo, na o-obsess ka o nakokontrol ka nito. Pwede rin namang toxic people, toxic connection, or toxic situation para sa'yo. Yung tipong matatali ka dyan sa ganyang sitwasyon. Mahihirapan kang kumalas, no? Which is ito, alam mo naman sa sarili mo kung tama or maling ginagawa mo, pero alam mo yun, dahil nga parang na-obsess ka or na-attach ka dyan kahit na alam mo namang hindi dapat, di ba? Parang hindi mo mapigilan yung sarili mo, no? And na-attach ka ron. Tignan naman natin sa unexpected mo, you have the Two of Swords reversed. O di ba, sabi ko nga parang magkakaroon ka na ng paglaya dito eh. May ending eh. So kung nasta ka man dito sa Two of Swords situation na yan, man yan in general, nakikita ko na finally mas pipiliin. Oo, mas pipiliin mo na. Kasi dito parang maliliwanagan na yung isip mo. Nung una, confused ka, unsure ka, ano yung dapat mong gawin, nalilito ka, nahihirapan ka. Pero ito, magkakaroon ka ng clarity kung alin yung dapat mong gawin, no? Kung mamimili ka man between dalawang paths, no? Kumbaga, magkakaroon ka ng discernment kung alin ba talaga yung dapat mong piliin. So, para sa akin, this is positive. Ngayon, when it comes to your love life, ito yung mga cards. Meron ka ritong Seven of Cups. Meron ka rin King of Wands. Queen of Swords. At saka si Eight of Swords. Okay. Ooh. Alam mo, parang meron, pwedeng yung babanggitin kong energy mo, energy ng person mo. Bahala na po kayo kung ano yung tumutugma sa inyo. Ang nafe-feel ko rito is merong person na attracted, whether ikaw yun yung person mo, pero hindi niya magawang sabihin yung feelings niya. Napipigilan siya eh. Meron something na, ewan ko, hindi ko alam kung natutorpe or basta may blockage or may reason na napipigilan eh. Pero nakikita ko yung attraction dito. May attraction. Kung siya yan, nagkakagusto sa'yo, etong person na to, type ka talaga niya. Kaya lang parang may mga balakid, may mga sagabal, no? Or baka hindi siya free.
Baka hindi siya free right now. Hindi siya free or hindi ka free? Ano to? Akala ko tumigil yung recording ko. Sorry, nakakaloka kasi itong camera eh. So yun na nga, either ikaw yung hindi free or siya. Niisip ka niya eh, actually. Dinidaydream ka nitong person na to. And pwede kasing may chemistry talaga sa inyo. May passion, may chemistry nanggagaling sa energy nitong person na ka-deal mo. Kaya lang hindi niya masabi ito directly. Hindi kanya kayang prangkahin, diretsahin yan. Ano man situation yung nangyayari sa inyo right now, hindi kanya kayang prangkahin, diretsahin. So, nabanggit ko na ba yung mga signs na meron dito? Pwedeng may Capricorn. Capricorn, Libra. Capricorn, Libra. Pwede rin may mga water. May mga water or other air signs. Or fire, earth. Actually, lahat ng element nandito eh. So, kahit anong sign. Pero, dominant lang yung strong energy ni Libra at saka ni Capricorn. Okay. So, no contact situation naman tayo. Sa no contact situation, hugot ako ng mga messages dito. Ito mga messages na to could be yung iniisip niya, nafe-feel niya sa'yo, or mga unspoken words ni person na no contact situation. Una, I am grateful for this spiritual lesson. Mukhang malalim ang natutunan nitong person na to sa naging connection ninyo. Could be na meron kayong extraordinary connection, no? Soul connection, spiritual connection yung meron sa inyo eh. The timing just wasn't right for us. Right love at the wrong time na naman. Para sa kanya, according to this no contact situation na person mo, tama yung feelings niya pero mali yung pagkakataon para sa inyo. You speak to me through music. I don't react when people mention you. Pretending na dead ma kapag nababanggit ka, napag-uusapan ka. Baka may mga kayo, yung mga common friends. So, tignan pa natin ano pa yung ibang paparating sa inyo. Kuha tayo ng fortune cards. Uy, admirer. Compliments from an admirer daw, Scorpio. Meron kaya tang admirer dyan sa paligid-ligid. Kung sino yung parang laging pumapansin sa'yo or nagbibigay sa'yo ng mga compliments, pwedeng yun yung person na yun. Oh, temptation talaga. Ano ba yung sabi ko? You have the devil card kanina eh. So, prone ka. Prone ka sa mga temptations itong mid-month na ito. Scorpio, nasa sayo na yan kung magiging marupok ka or hindi. Ano mang temptation yan. Yung iba dito, baka may new home. Paglilipat ng bahay. O yung iba, baka itong month na ito na matutuloy yung pagmamigrate ninyo. No? Or lilipat ng apartment. Or pwede talagang yung bagong bahay na binili, magmo-move in na kayo doon. Kung hindi man to related talaga sa bahay, tirahan, pwedeng workplace din. Wherein
new setting eh. Basta meron something dito na bago. It could be a new workplace, ma-assign ka ng ibang city, branch, o basta bagong surroundings ito. New setup yan para sa'yo. Oops. Someone behaving stupidly. Pwedeng ikaw pinapatungkulan nito o yung person na nakakadig mo. Ibig sabihin lang nito, kay mapipikon dito sa card na to. Minsan naman talaga nagiging syunga-syunga tayo sa mga sa mga decisions, actions natin kapag hindi tayo nag-iisip. 'Di ba? Aminin, wala naman talagang person na hindi nagkakamali. Minsan talaga parang nagiging tayo lutang. Hindi natin pinag-iisipan yung mga decisions, actions natin. So yan, pwede yung mga consequences if ever na masyado kang maging happy-go-lucky or hindi mo pag-iisipan ng mabuti. Isa pa. Uy, may mga magagandang changes for you. Sabi dito, Scorpio specific, gamitin mo daw yung intuition mo pagdating dito sa isang bagay, situation. And ito yung magbibigay sa iyo ng beneficial na changes. So, yan yung mga nahugot kong energies dito sa mid-month reading mo. Thank you so much for dropping by. Kung gusto nyo ng private reading ko, dumiretso kayo sa aking official FB page. Kayo po mismo yung mag-message privately sa akin. Mag-ingat po dun sa mga fake, nagpapanggap na ako. I-add friend kayo, tsaka sila yung mauunang mag-chat sa inyo. Pag may ganun, hindi ako yun. Merry Christmas and a blessed New Year, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.